Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenamics. Yan, napakasarap na recipe today. Ang ating gagawing gamit lamang po ang simpleng kamote. Yan, kamote lang pong ating gamit. At may mga secret ingredients natin na inihalo dito at isi-share ko sa inyo kung paano ko ba pinasarap ang ganitong recipe ng kamote. Yang ating sweet potato ay napasarap natin ng mga secret ingredients. Yan ay napakasarap at napakalinamnam ng ating dessert sa araw na ito na aking ginawa. At alam nyo ba, napakasarap at tamang-tama lang po yung tamis nito. Hayan, sa simpleng kamote, 1/2 kilo lang po ito. Nilagyan ko ng kunting tubig at ibuboil natin. Hayan, boil natin at lagyan na rin natin ng konting salt or asin para yan habang binoboil natin, mayroon ng lasa yung ating kamote. Mas masarap at medyo pag malambot na. At yan, alis natin yung balat. Nakita nyo dahil ubi yung ating ginamit. Yan. Careful lang po tayong pagbalat para makuha po natin dito yung ubi na kulay o balat ng ating kamote. Yan. I-mash natin gamit ang tinidor. Ayan. Yan, na-mash na natin, i-prepare natin dito ang 2 cups of evaporated milk. Ayan, yung gagamitin natin ay 2 cups ng evaporated milk. Ayan. Mayroon tayong ditong 1 cup of glutinous rice flour. Yan po ang ating ginamit dito. 1 cup lang po ang gamit ko dito at ito ang sikreto ko, sesame seeds. So, yung roasted sesame seeds, yan, ilagay natin ito sa kawali at i-roast natin ng konti hanggang a little bit brown. Yan. Para mas lalong manuot yung amoy at lasa, yung amor. Yan, meron itong napakasarap na twist ng ating roasted sesame seeds. At syempre, dinikdik ko yan. Alam niyo kung bakit didiktikin natin? Para paglagyan ng toppings, as in, masasarapan ka talaga dahil nanuot dito yung lasa sa ating delight na gagawin. So, yung 2 cups na ating evaporated milk, ilagay natin dito sa ating kawali at ilagay na rin natin yung 1 cup of glutinous rice flour. Hayan, haluin natin. Yan, sa mahinang apoy lamang po ang pagluto natin dito hanggang sa ayan, unti-unti na po niyang lumalapot at naluluto na yung ating glutinous rice flour at ilagay na natin dito yung mashed natin na kamote. Ayan, yung 1/2 kilo lang po ang ginamit ko dito na ubi kamote or sweet potato. Ayan. Haluin lamang po at lutuin sa mahinang apoy at optional lang po ang maglagay ng ubi flavor kasi nagbibigay yan ng dagdag linamnam at magandang kulay ng ating masarap na dessert. At syempre, hindi ako nag-add ng sugar. I prefer na magdagdag lang ng 3/4 cup of condensed milk. Yan. So, creamy yung ating delight today na sweet potato. Yan, sa mahinang apoy lamang po, iluto natin ito at nilagyan ko na rin yan ng 2 tablespoon ng butter. Ayan. Ayan. Consistently na haluin natin para hindi masunog yung ating niluluto. Ayan. Ayan. After few minutes ng pagluluto natin, yan, done. Yan na pong ating masarap na kamote. Yan. So, naglagay pa ako dito ng dahon ng saging. Kasi nagdadagdag din niya ng masarap na lasa ng ating dessert. Naglagay ako ng grated cheese at syempre yung ating roasted sesame seeds. Ayan. Masarap talaga yung roasted na dinikdik. Kumbaga yan. Diba? So, yan na pong ating napakasarap na kamote. Yan, yung ating sweet potato natin na dessert. Ayan. Ito po, pagka nakikita nyo yung inyong kamote, parang hindi na nakakain ng iba dahil simpleng nilaga, sometimes ayaw ng mga bata, sa ating mga anak. So, gawin yung i-level up ninyo, gawin nyo itong recipe nito at sigurado kong na magugustuhan ninyo kagaya ng aking pamilya. Hindi nila pinapansin yung kamote, ilang araw na nakatambak dyan. Sabi ko, gagawin ko nga itong ganitong recipe. Ubos talaga siya.
Nagustuhan pati ng husband ko, pati ng mga anak ko. Hayan, tikman na natin tong ating masarap na dessert. Yan. Ito nga pala ay mainit pa, no? Nung tinikman ko ito, pero pwedeng mong ilagay ito sa ref, yan. Kasi mas masarap yung medyo malamig-lamig na ng konti yung ating dessert. Hayan, thanks for watching guys. Until next time, see you!